Sa maliit na baryo ng San Roque, may nakatirang isang masayahing bata na nagngangalang Beverly. 8 taong gulang lamang siya, ngunit puno na ng pangarap ang kaniyang isipan. Tuwing umaga, gigising siya sa tunog ng mga tilaok ng manok at hagikhik ng kanyang mga kapatid. Sa simpleng bahay nila na yari sa kahoy at nipa, ang bawat sulok ay tila ba puno ng init at ligaya. Hindi sa dahilang marangya ang kanilang buhay, kundi dahil na rin sa kagalakan at sigla ni Beverly na parang araw na nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan. Pagkatapos kumain ng agahan, madalas na maupo si Beverly sa kanilang maliit na terrace. Doon niya binubuksan ang kaniyang paboritong libro, isang koleksyon ng mga maikling kwento at talambuhay ng mga kilalang tao. Bagaman bata pa, nakahiligan na niyang basahin ang tungkol sa mga tagumpay ng iba't ibang individual, mga siyentipiko, guro, at iba pang makataong nagsilbing ilaw sa kani-kanilang komunidad. Sa tuwing magbabasa siya, tila ba umiikot ang mundo niya sa mga kwentong iyon. Iniisip niyang balang araw, magiging tulad rin siya nila, ang mga taong nagbigay inspirasyon sa marami. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang lahat ng mga detalye sa binabasa. Ang damdamin ng pag-asa at pananabik sa hinaharap ang siyang pinakamahalaga sa kanya. Sa likod ng bahay, makikita ang munting hardin na sariling taniman ni Beverly. Isa ito sa mga bagay na pinahahalagahan niya ng husto. Sa simpleng lupaing iyon, nagtanim siya ng mga maliliit na halaman, kamatis, talbos ng kamote, at ilang bulaklak na kinuha lamang niya mula sa hardin ng kanyang lola. Tuwing hapon, hindi maaaring hindi siya mapadpad sa taniman. Suot ang kanyang maliliit na guwantes at dala ang munting palang tinubog niya sa plastik. Sinisigurado niyang maayos ang bawat halaman. Nandoon din si Snow, ang kanyang puting pusa, na madalas humiga sa tabi ng mga punong kahoy o di kaya'y sumisilip habang si Beverly ay nagbubungkal ng lupa. Kahit hindi ito makapagsalita, tila nauunawaan nito ang kasiyahan ng bata sa pag-aalaga ng mga halaman. Kapag napagod si Beverly, papahiran niya ang pawis sa noo at magpapahinga sa tabi ni Snow. Magtatawanan silang dalawa, o sa kanyang imahinasyon, akala niya ay tumatawa rin ang pusa kapag ngumingiti siya. Si Snow ay hindi pangkaraniwang pusa. Puting-puti ang balahibo nito, parang ulap na dumapo sa lupa. Napakalambing, at sa tuwing maririnig nito ang boses ni Beverly, agad itong lalapit at magpapagulong-gulong sa paa niya. Para sa bata, si Snow ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Tuwing may maganda siyang nababasa sa libro, kinukwento niya iyon kay Snow. Alam mo, Snow, sambit ni Beverly habang binubuksan ang isa pang pahina. Isang araw, gusto kong maging guro para maikwento ko rin sa iba ang mga natutunan ko sa mga libro. Parang sumasang-ayon si Snow, sumisingkit pa ang mga mata at tumutunog ng meow na tila ba sinasabing, "Oo nga, Beverly, kaya mo yan." Bukod sa pagbabasa, pagguguhit at pagtatanim, nagkaroon din si Beverly ng napakahalagang pangarap. Kapag tinatanong siya ng kanyang mga magulang kung ano ang gusto niyang maging paglaki, palagi niyang sinasabi, "Gusto kong magturo para makapagbigay ng kaalaman sa iba." Ang mga salita niyang iyon ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya iniisip na magiging mayaman siya sa propesyong iyon. Hindi rin siya naiimpluwensyahan ng kahit anong pelikula o palabas. Ang gusto lang niya ay ang makapagbigay ng kaalaman at pag-asa, tulad ng nararamdaman niya tuwing nakakabasa siya ng mga nakaka-inspire na kwento. Para sa batang tulad niya, ang pagtuturo ay isang misyon, hindi lamang isang trabaho. Kapansin-pansin ang kasimplehan ng araw-araw niyang pamumuhay. Tuwing hapon, matapos ang pag-aaral, tatakbo si Beverly papunta sa bakuran, habang si Snow ay kasunod niya. Doon, maglalaro silang magkasama. Minsan ay magtutumpok ng dahon, minsan ay magpapaligsahan sa paghabol sa mga damo. Simple ngunit masaya ang bawat sandali. Kapag nagsimula ng kumulimlim ang langit, babalik silang dalawa sa bahay. Sa hapagkainan, ikukwento ni Beverly sa kanyang mga magulang ang mga bagong bagay na natutunan niya sa eskwela. "Alam niyo po, Mama, may libro sa library na ang laki-laki. Gusto kong hiramin iyon para mas lalo ko pang maintindihan ang tungkol sa mga bituin," kwento niya habang ngumingiti. Sa gabi, bago matulog, idinadasal ni Beverly ang kanyang mga pangarap. "Sana po,
Bulong niya. Maging guro ako balang araw. Sana marami pa akong matutunan para ma-share ko sa ibang tao. Nakatulog siya ng may ngiti sa labi, habang si Snow ay nakayakap sa kanyang braso. Ang bawat gabi ay tila isang panaginip para kay Beverly, panaginip na hindi nagtatapos sa paggising, kundi nagiging bahagi ng realidad na araw-araw niyang isinasabuhay. Hindi maikakailang espesyal ang simpleng buhay ng batang si Beverly. Ang bawat tanim na kanyang pinalaki, ang bawat pahina ng librong kanyang binasa, at ang bawat paglalaro niya kasama si Snow ay nagbibigay kulay at inspirasyon. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang malaking pangarap, ang makapagturo at makapagbigay ng liwanag sa iba, tulad ng kung paano nagbibigay liwanag ang mga kwento sa kanya. At dito nagsisimula ang isang makulay na istorya, ang kwento ni Beverly at ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Snow. Lumipas ang ilang buwan, at tila walang nakakaramdam sa unti-unting pagbago sa kanilang tahanan. Dati, sa tuwing uuwi si Beverly mula sa eskwela, palagi niyang maaabutan ng kanyang ina, si Mariel, sa kusina. Malugod siya, nitong nginingitian habang nagluluto ng merienda. Ngunit nagbago ang lahat nang biglang nagkasakit si Mariel. Sa umpisa, akala ng pamilya ay isang simpleng trangkaso lang ang nararamdaman niya. Isang bagay na madaling malalampasan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, hindi na bumalik ang dating sigla ni Mariel. Naging madalang na ang kanyang pagtulong sa mga gawaing bahay, at kadalasan ay nakahiga lamang siya sa kanilang kwarto. Para kay Beverly, isang malaking pagbabago ang pagkawala ng presensya ng kanyang ina sa pang-araw-araw na buhay. Wala nang yumayakap sa kanya sa umaga bago pumasok sa eskwela, at wala na rin siyang nakakakwentuhan tungkol sa mga bagong natutunan niya sa klase. Nang minsang tanungin si Mariel kung kailan ito babalik sa kusina para magluto ng paborito nilang tinola, ang tanging sagot nito ay isang pilit na ngiti at mahina niyang bulong na, "Kapag mas magaling na ako." Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalalim ang pag-aalala ni Beverly. Hindi lamang dahil sa kondisyon ng kanyang ina, kundi pati na rin sa pagbabago ng kanilang pamilya. Dahil hindi na kayang alagaan ni Mariel ang tahanan at ang kanyang mga anak, kinailangan ni Lando, ang ama ni Beverly, na magsumikap ng higit sa dati. Isa siyang mekaniko na dati nagtatrabaho lamang ng regular na oras, ngunit ngayon, halos gabi-gabi na itong nag-o-overtime. Sa tuwing mag-uuwi si Lando ng pera, diretso agad ito sa pagbabayad ng ospital at pagbili ng mga gamot. Hindi na rin ito makauwi ng maaga upang kamustahin ang kanyang mga anak. Kahit gustuhin man niyang maglaan ng oras kay Beverly, tila kinakain ng trabaho at alalahanin ang bawat sandali ng kanyang araw. Nang minsang makauwi siya ng maaga, nakita niyang nakatulog na si Beverly sa sofa, hawak-hawak ang isang libro. Naglalaban sa kanyang damdamin ang pagod at awa, ngunit ang tanging naibulong niya sa sarili ay, "Pasensya ka na anak, kailangan natin itong lampasan." Sa kabila ng pagtutulungan nilang mag-ama, hindi maiiwasan ang epekto nito kay Beverly. Ang batang minsang masigla at puno ng pangarap ay naging tahimik at madalas magkulong sa kanyang kwarto. Kung noon, sabik siyang magbukas ng mga bagong libro at pag-usapan ang mga natutunan niya sa eskwela, ngayon ay tila nawala ang sigla niya sa mga bagay na dati niyang kinahihiligan. Hindi na siya ganap na nakikinig sa klase at madalas siyang tinatawag ng guro dahil tila nasa ibang mundo ang kanyang isip. Nagtataka ang kanyang mga kamag-aral kung bakit tila nag-iba si Beverly. Ngunit walang nakakaalam ng bigat na dinadala niya. Sa tuwing uuwi si Beverly, agad siyang dumidiretso sa kanyang kwarto kasama si Snow. Ang puting pusa na dati nagbibigay ng sigla at kasiyahan sa kanya, ngayon ay nagsisilbing tahimik na kasama sa kanyang pag-iisa. Minsan, hahaplusin niya si Snow habang umiiyak, ngunit wala siyang sinasabing kahit isang salita. Ang kanyang munting silid, na dati punong-puno ng tawanan at imahinasyon, ay naging isang lugar ng katahimikan. Sa kabila ng presensya ni Snow, ramdam na ramdam niya ang lungkot na dulot ng mga pagbabagong ito. Napansin ni Lando ang unti-unting pagbabago sa kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sa tuwing kakamustahin niya si Beverly, ang tanging sagot nito ay, "Okay lang po ako." Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang ama
ang malamlam na mga mata nito at ang pagkawala ng dating sigla. Kapag tinatanong siya ng guro ni Beverly kung bakit biglang bumagsak ang kanyang mga marka, tanging sagot ni Lando ay, "Pasensya na po, maraming pinagdadaanan ang pamilya namin ngayon." Sa kabila ng lahat, umaasa siyang darating ang araw na muli nilang maibabalik ang normal na takbo ng kanilang buhay. Hindi lamang mga marka ni Beverly sa paaralan ang naapektuhan, maging ang kanyang kalusugan ay tila nagiging marupok. Madalas siyang magkaroon ng sipon at minsan ay inuubo ng matagal. Napansin ng kanyang mga kaklase na madalas siyang nasa klinik o hindi pumapasok sa eskwela. Nagtataka sila kung ano ang nangyari sa dating aktibong si Beverly, ngunit wala sa kanila ang lakas ng loob na magtanong. Ang mga bata sa eskwela ay nanatili lamang sa kanilang obserbasyon. Hinahayaan na lamang si Beverly sa kanyang pag-iisa. Habang tumatagal, lalong naging mahirap para kay Beverly ang manatiling positibo. Ang mga simpleng araw na dati puno ng kwentuhan at laro ay napalitan ng mga oras ng pag-iisip at pag-aalala. Sa kabila ng lahat, may munting apoy pa rin sa kanyang puso. Hindi pa rin niya nalilimutan ang kanyang pangarap na maging guro. Tuwing tititig siya sa paborito niyang libro, dinadasal niyang sana'y muling bumalik ang kanyang sigla. Sa tuwing hihiga siya sa kama, umaasa siyang sa paggising niya, magbabalik ang dating kasiyahan ng kanilang tahanan. Ngunit sa bawat umagang dumadaan, tila nawawala ang kaliwanagan sa kanyang mundo. Bagamat nagkulong si Beverly sa kanyang kwarto, si Snow ang nagbigay sa kanya ng konting lakas. Hindi man kayang magsalita ng kanyang puting pusa, ramdam niya ang pagmamahal nito. Sa tuwing pinupulot niya si Snow at inilalapit ito sa kanyang dibdib, tila ba humuhupa ang bigat ng kanyang nararamdaman. Si Snow ay naging tahimik niyang saksi sa lahat ng hirap at pagbabago sa kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, hindi mawala sa isipan ni Beverly ang tanong, kailan kaya babalik ang dati nilang buhay? Kailan kaya muling magsasama-sama ang kanilang pamilya? Habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga tanong na ito, nagpatuloy si Beverly sa pagtitiis. Umaasang darating din ang panahon na maibabalik ang liwanag at kasiyahan na minsang punong-puno sa kanilang tahanan. Isang hapon, pauwi si Beverly mula sa eskwelahan. Dala ang kanyang bag at ilang papel na kailangang tapusin. Ang araw ay tila kasing init ng dati, ngunit hindi niya mapigilang makaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang ulo. Noong una, inakala niyang dahil lamang ito sa pagod sa paaralan, lalo na't nagsimula nang maging mas mahigpit ang kanilang mga guro sa mga takdang aralin. Ngunit habang palapit siya sa kanilang bahay, unti-unti na niyang nararamdaman na hindi ito karaniwang sakit ng ulo. Parang may tumutusok na kirot sa kanyang sentido na tila ayaw humupa. Pagkarating niya sa bahay, agad siyang humiga sa sopa at ipinikit ang kanyang mga mata. Narinig niya ang yapak ng kanyang ama, si Lando, na kararating lamang mula sa paggawaan ng sasakyan. "Beverly anak, okay ka lang ba?" Tanong nito nang mapansing hindi siya tulad ng dati na masigla at agad na nagtutungo sa kwarto upang maglaro o magbasa. "Opo pa," mahinang sagot niya, bagamat ramdam niyang hindi talaga siya maayos. "Sakit lang po siguro ng ulo." Inakala ni Lando na simpleng lagnat lamang ito, kaya't binigyan niya si Beverly ng maligamgam na tubig at pinainom ng gamot na panglunas sa karaniwang sipon at lagnat. Pagkatapos nito, hinayaan niya munang magpahinga ang anak habang siya'y nagpatuloy sa pagkukumpuni ng ilang gamit sa bahay. Ngunit kinabukasan, tila mas lumala ang pakiramdam ni Beverly. Hindi na niya nagawang pumasok sa eskwela at ang sakit sa ulo ay sinamahan ng panghihina ng katawan. Sa mga sumunod na araw, nawalan na rin siya ng ganang kumain. Kahit anong pilit ni Lando, napakainin siya ng paborito niyang sopas, halos isang kutsara lamang ang kanyang nakakain. Nang subukan niyang tumayo mula sa kama, halos bumagsak siya pabalik. Napansin ni Lando na kahit sa kanyang simpleng paggalaw, tila hirap na si Beverly. Nagsimula nang makaramdam ng matinding pag-aalala ang ama. Hindi na lamang ito karaniwang sipon o pagod. May mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang kalagayan ng anak. Dinala ni Lando si Beverly sa pinakamalapit na klinika upang maipatingin siya.
Nang makita ng doktor ang kaniyang kalagayan, agad itong nagrekomenda na dalhin siya sa ospital upang sumailalim sa masusing pagsusuri. Wala nang pag-aalinlangan si Lando. Agad niyang isinakay si Beverly sa kanilang lumang tricycle at dinala sa ospital. Doon, naghintay sila ng ilang oras habang pinoproseso ang mga kailangang test. Sa kabuuan ng panahon na iyon, nanatili lamang tahimik si Beverly, walang reklamo sa nararamdaman niyang matinding kirot. Kapansin-pansin ang kanyang maputlang kutis at ang tila kawalan ng lakas sa kanyang bawat kilos. Ang ospital ay malamig at tahimik, ngunit sa bawat galaw ng mga nurse at doktor ay naroon ang kalmado ngunit seryosong kilos. Nang tuluyang matapos ang mga pagsusuri, ipinatawag si Lando ng attending physician, si Dr. Valeria. May seryosong ekspresyon sa mukha ng doktor, isang ekspresyon na hindi maiiwasang magdulot ng kaba sa sinumang magulang. "Ginoo, kailangan natin ng agarang gamutan para sa anak ninyo," sabi nito. "May natuklasan kaming kondisyon na kailangang bantayan. Hindi po ito simpleng lagnat." Nang marinig iyon ni Lando, parang gumuho ang mundo niya. Pilit niyang inintindi ang bawat salita ng doktor, ngunit ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang salitang malubha. Nang umuwi si Lando upang kunin ang ilang gamit ni Beverly sa bahay, naiwan si Beverly sa isang pribadong kwarto sa ospital. Sa tabi niya, nandoon si Snow, ang puting pusa na tila hindi natatakot sa lamig ng aircon ng ospital. Sa kabila ng kanyang paghihirap, tila nagbibigay ng kaunting kasiyahan kay Beverly ang presensya ng kanyang alaga. Sa tuwing binubuksan ni Beverly ang kanyang mga mata, nakikita niya si Snow na nakaupo sa tabi ng kama, tahimik ngunit maasikaso. Habang tumatagal ang pananatili ni Beverly sa ospital, naging mas malapit ang relasyon nila ni Snow. Kapag bumibisita si Lando, ikukwento ni Beverly kung paano si Snow ang palaging sumisiksik sa kanyang braso tuwing gabi, na parang nararamdaman nitong kailangan niya ng yakap. "Pa," minsang sabi ni Beverly, "parang alam ni Snow na masama ang pakiramdam ko. Hindi niya ako iniiwan kahit saglit." Bagamat walang tiyak na sagot ang doktor kung kailan ganap na gagaling si Beverly, ginagawa nila ang lahat ng makakaya upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Patuloy silang nagsagawa ng mga therapy, inobserbahan ang kanyang kondisyon, at binigyan siya ng tamang medikasyon. Sa kabila ng lahat, si Snow ang nagbigay kay Beverly ng maliit, ngunit mahalagang dahilan upang magpatuloy. "Kapag gumaling ako," nasambit ni Beverly minsang nakangiti habang hinahaplos si Snow, "gusto kong maging mas malakas para mas maalagaan ko pa si Snow at matupad ang mga pangarap ko." Ang bawat araw sa ospital ay hindi madali para kay Beverly at sa kanyang pamilya. Sa tuwing dumadalaw si Lando, may halong kaba at pag-asa sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak na dating puno ng sigla, ngayon ay tila isang bulaklak na kailangang alagaan nang maingat upang muling mamukadkad. At sa kabila ng lamig ng ospital, ang mainit na pagmamahal ni Snow ang siyang nagiging munting ilaw sa madilim na landas na kanilang tinatahak. Sa paglipas ng mga linggo, tila mas lalong lumalala ang kondisyon ni Beverly. Kung noong una ay pilit niyang iniintindi ang mga sinasabi ng doktor at ginagawang positibo ang kanyang pananaw, ngayon ay hindi na niya maikakaila ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang mga araw na minsang ginugol sa pagbabasa ng kanyang paboritong libro ay napalitan ng mahabang oras ng katahimikan, pagkahiga, at paminsan-minsang pagsusuri ng mga doktor. Sa bawat pagpasok ng nurse upang kunin ang kanyang vital signs, naririnig niya ang mga maingat na usapan ng mga staff na parang ayaw ipakita ang kanilang pag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Beverly na seryoso na ang kanyang sitwasyon. Dahil dito, nag-umpisa ng dumami ang mga bumibisita sa kanya sa ospital. Hindi lamang ang kanyang mga kaibigan mula sa eskwela ang pumupunta, maging ang mga kamag-anak mula sa probinsya na matagal nang hindi nakikita ay dumadayo rin. Ang kanyang lola, na dati masiglang bumibisita sa kanila sa bahay, ngayon ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kama niya, hawak ang maliit na rosaryo. Ang mga tiyahin at tiyo naman niya ay pumapasok na may dalang prutas at bulaklak, kahit na alam nilang hindi naman siya makakain ng marami. Ang mga bata niyang pinsan, na dati masayahin at palaging nakikipaglaro sa kanya, ay nakatingin lamang mula sa gilid ng silid,
parang hindi sanay na makita ang kanilang ate Beverly na nakaratay. Sa gitna ng mga bisita at ng mga pagbati ng gumaling ka sana at lalakas ka rin, hindi na itago ng pamilya ni Beverly ang kanilang lungkot. Si Lando, ang kanyang ama, ay pilit pinapanatili ang matapang niyang panlabas na anyo, ngunit sa bawat oras na bumabagsak ang araw, ramdam niya ang bigat ng pag-iisa. Hindi niya masabi kay Beverly ang kanyang tunay na nararamdaman dahil ayaw niyang mas lalong panghinaan ng loob ang anak. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong, "Kamusta ka anak?" ay isang puso na puno ng pangamba at panalangin. Si Mariel naman, na bagamat may sariling iniindang karamdaman, ay pilit gumagawa ng paraan upang makabisita at umupo sa tabi ng kanyang anak. Ang tahimik niyang presensya ay nagbibigay ng kaunting lakas kay Beverly, ngunit ramdam nilang dalawa ang hindi maipaliwanag na distansya, isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng lungkot, may isang nilalang na patuloy na nagbibigay ng tahimik na suporta kay Beverly, ang pusa niyang si Snow. Walang araw na hindi siya nakikita ni Beverly sa tabi ng kama. Sa tuwing bumubukas ang kanyang mga mata, si Snow ang una niyang nakikita, nakahiga sa may gilid, o minsan ay nakaupo sa ibabaw ng isang maliit na upuan sa tabi. Ang simpleng meow ni Snow ay parang musikang nagbibigay ng kaunting aliw sa kanya. Kapag nilalapit niya ang kamay sa pusa, agad itong magpapalapit at hihiga sa kanyang dibdib na parang sinasabing, "Nandito lang ako." Ang tahimik na pagmamahal ni Snow ay nagiging tila panangga ni Beverly sa malamlam na mundo ng ospital. Ang doktor na si Dr. Valeria ay walang sawang nagtatrabaho upang mapabuti ang kalagayan ni Beverly. Araw-araw siyang pumapasok sa silid upang tingnan ang progreso ng kanyang pasyente, ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila mas nababawasan ang pagkakataon ng pagbuti. Inaaral ni Dr. Valeria ang lahat ng posibleng paraan, mga bagong gamot, alternatibong therapy, at iba pang makabagong pamamaraan. Ang kanyang dedikasyon ay damang-dama ng pamilya ni Beverly at alam nilang ginagawa ng doktor ang lahat ng makakaya nito. Ngunit sa bawat paglabas ni Dr. Valeria sa kwarto, may bakas ng lungkot at pagod sa kanyang muka. Unti-unti, ang mga ngiti ng pamilya ay napalitan ng mga pilit na tawa at pagpupunas ng luha. Hindi nila maamin sa isa't isa na nawawala na ang kanilang pag-asa. Bagamat sinisikap nilang ipakita kay Beverly na malalampasan nila ito, nararamdaman ng bata ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Sa tuwing tinatanong niya ang kanyang ama kung kailan siya uuwi, ang sagot nito ay, "Kapag mas magaling ka na." Ngunit sa tono ng boses nito, alam ni Beverly na kahit ito ay hindi sigurado sa sagot. Ang kanyang ina, na minsang nagbibigay ng tiyak na lakas, ngayon ay halos hindi na rin makapagsalita ng positibo. Nagiging mas tahimik ang kanilang mga usapan, mas maiksi ang mga salita. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Beverly ang tila unti-unting paglayo ng posibilidad na makalabas pa siya ng ospital. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may munting apoy na hindi tuluyang nawawala. Sa bawat haplos niya kay Snow, sa bawat paglabas-masok ni Dr. Valeria na may dalang bagong ideya, sa bawat munting ngiti ng kanyang lola, at sa bawat mahinang dasal ni Mariel, naroon pa rin ang pag-asang naglalaban sa kadiliman. Hindi malinaw kung hanggang kailan tatagal ang laban na ito, ngunit habang patuloy ang bawat isa sa kanilang tahimik na pag-asam, si Beverly at ang kanyang pusa ay nanatiling magkasama. Hinihintay ang susunod na araw. Lumipas ang mga araw sa ospital na puno ng pagsusuri, gamot, at panalangin, ngunit hindi na napigilan ng sinuman ang lumalalang kalagayan ni Beverly. Ang kanyang katawan, na dati puno ng sigla at galak, unti-unting nanghina sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor at ng kanyang pamilya. Nagbabakasakali pa rin si Dr. Valeria, naghahanap ng mga alternatibong solusyon, ngunit kahit siya'y tila nauubusan na ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, hindi bumitaw si Beverly. Kahit mahirap, palagi siyang nagpapakita ng tapang, ngiti, at pananampalataya na maaaring gumaling siya. Isang malamig na gabi, habang nagbabantay ang kanyang mga magulang sa waiting room ng ospital, tahimik na pumanaw si Beverly. Walang hiyaw o gulo. Sa kalagitnaan ng gabi, isang mahina at payapang paghinga ang tuluyang huminto.
Si Snow, na laging nasa tabi ng kama niya, ay parang naramdaman din ang nangyari. Ang pusa ay lumapit sa kanyang mukha, dinilaan ang kanyang pisngi, at pagkatapos ay umupo lamang sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, tila ang pusa lamang ang tanging saksi sa payapang pag-alis ni Beverly. Nang magising ang kanyang ama at ina, agad silang pinatawag sa silid. Ang malamlam na tingin ni Dr. Valeria ay nagsalita na ng lahat. Walang salitang kailangang bitawan. Si Mariel ay napaluhod sa tabi ng kama, habang si Lando ay tahimik na tumalikod, pilit pinipigilan ang pagluha. Nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan sa buong silid, na tila isinara ng kalangitan ang lahat ng ingay sa mundo. Ang mga nurse na dating nagtutulak ng mga cart, nagbibigay ng gamot, at nag-aasikaso sa kanilang pasyente, ngayon ay nakatigil, nakikiramay. Ang bawat tao sa ospital na naging bahagi ng kwento ni Beverly ay tila nagluksa sa simpleng pag-ikot ng gabi. Dinala ang labi ni Beverly pabalik sa bahay ng kanyang lola sa probinsya, isang lugar na puno ng alaala ng mas masasayang araw. Ang pamilya ay nagdesisyong doon gawin ang burol, sa tahanang minsang napuno ng tawanan at sigla, upang mabigyan ng maayos na pamamaalam si Beverly. Dumating ang kanyang mga tiyahin at tiyo, mga pinsan, mga kapitbahay, at maging ang mga guro mula sa eskwelahan na dati humahanga sa kanyang kasipagan. Ang simpleng bahay sa probinsya ay tila hindi sapat upang paglagyan ng lahat ng dumagsa upang magbigay pugay kay Beverly. Sa gitna ng lahat ng pagdadalamhati, si Snow ay hindi umalis sa tabi ng kabaong. Umupo ang pusa sa paanan ni Beverly, walang ingay, walang pag-alis. Minsan ay hihigang malapit sa kabaong, tila nagbabantay. Kapansin-pansin ang tahimik ngunit makabuluhang presensya ng pusa, na parang sinasabing, hindi kita iiwan. Ang kanyang puting balahibo ay naiilawan ng mga kandila sa paligid, at ang bawat tao na dumadaan upang tingnan ang labi ni Beverly ay napapatingin din kay Snow. Ang tanging buhay na nagpapaalala ng kalinga at pagmamahal na iniwan ni Beverly. Ang burol ay naging panahon ng pagbabalik-tanaw at pag-alala. Ang mga guro ni Beverly ay nagsalaysay ng kanyang pagiging masipag at mapagpakumbaba. Isang matandang kapitbahay ang nagkwento kung paanong tuwing umaga ay binabati siya ni Beverly kapag nadadaanan ito. Ang kanyang mga kamag-aral ay nagdala ng mga simpleng sulat, drawing, at bulaklak upang iwan sa tabi ng kanyang kabaong. Ang kanyang pamilya naman, bagamat hirap sa paglalabas ng damdamin, ay tahimik na umiiyak sa likuran ng lahat, yakap-yakap ang isa't isa. Habang patuloy ang burol, mas lalong tumibay ang damdamin ng mga naroroon. Sa kabila ng lungkot, may isang di maipaliwanag na damdaming nagpapagaan sa kanila. Marahil ay ang alaala ni Beverly bilang isang masayahin, puno ng pangarap at inspirasyon sa iba. Ang kanyang kwento ay nag-iwan ng marka sa lahat ng dumalo. Ang batang may simpleng pangarap na naging halimbawa ng katatagan kahit sa gitna ng matinding hamon. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang tulog ang karamihan, si Snow ay nanatiling nakaupo, tulad ng isang gwardyang nagbabantay sa isang mahalagang kayamanan. Ang pusa, bagamat walang salita, ay nagdadala ng pakiramdam ng kalinga at alaala. Sa kabila ng pagkawala ni Beverly, si Snow ang nagbigay ng tahimik na lakas at paalala na ang pagmamahal ay nananatili kahit matapos ang lahat. Isang tahimik na hapon sa burol ni Beverly, kung saan bawat pagluha ng mga tao ay parang may bigat ng buong daigdig. Ang mga kandila ay tila nagbibigay liwanag sa paligid, ngunit sa puso ng lahat ay tila napakadilim. Ang mga bulaklak sa paligid ng kanyang kabaong ay pumupuno sa hangin ng samyo ng mga alay ng pagmamahal at pamamaalam. Ang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan ay walang tigil sa pagbabalik-tanaw sa masayahing batang babae na punong-puno ng pangarap. Sa gitna ng lahat ng ito, si Snow ay naroon, tulad ng dati, walang galaw, nakaupo sa tabi ng kabaong. Ngunit sa pagkakataong ito, parang may kakaiba sa kilos ng pusa. Ang dati tahimik na pag-upo nito ay napalitan ng tila mas malinaw na intensyon. Dahan-dahang umakyat si Snow sa ibabaw ng kabaong at sa harap ng lahat, umupo ito sa ibabaw ng katawan ni Beverly. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Marami ang nakapansin dito, ngunit dahil sa pagdadalamhati,
Inisip nilang isa lamang itong normal na kilos ng alaga. Subalit, sa sunod na sandali, isang mahina at parang pigil na hininga ang kanilang narinig. Sa una, hindi sigurado ang mga tao kung totoo nga ba ang kanilang narinig. Ang iba'y nagkatinginan, pilit inuunawang mabuti kung imahinasyon lamang iyon dulot ng matinding lungkot. Ngunit muli nilang narinig, isang mahina, tila ba paputol-putol na tunog ng paghinga. May ilan ang nagtataka ngunit hindi naglakas loob na lumapit, baka isa lang itong guni-guni ng kanilang mga damdamin. Ang kabuuan ng lugar ay parang natigil sa oras, bawat isa'y nakikiramdam, nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Si Dr. Valeria, na dumalo rin upang magbigay ng huling respeto, ay agad na lumapit sa kabaong nang marinig ang mahina at kakaibang tunog. Tiningnan niya ang katawan ni Beverly at sa mahigpit na kabiguan ng kanilang huling pagkikita sa ospital, naroon pa rin ang kanyang responsibilidad bilang doktor. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong, nakatingin sa katawan ng batang minsan niyang ginamot. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Hindi dahil imposible, ngunit dahil sa pangyayari at timing nito. Dahan-dahang ibinaba ni Dr. Valeria ang kanyang ulo. Inilapit ang tainga sa katawan ni Beverly. Walang sumalita. Walang gumalaw. Tumahimik ang buong paligid habang ang doktor ay nakikiramdam. Sinusubukang hanapin ang kumpirmasyon sa kung ano ang narinig niya. Muling narinig ang mahina at tila pilit na hininga. Itinaas niya ang kanyang ulo at, sa gitna ng lahat, sa harap ng pamilya at mga nagdadalamhati, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa lahat. Buhay pa siya. Ang mga salita niyang iyon ay parang kidlat na gumulat sa lahat ng naroon. Hindi makapaniwala ang pamilya, lalo na si Lando at Mariel. Ang kanilang anak, na tinanggap na nilang nawala, biglang pinakita ang tanda ng buhay. Si Mariel ay napaluhod sa gulat, samantalang si Lando ay napatayo mula sa kanyang kinauupuan, pilit inuunawang mabuti ang sitwasyon. Maging ang mga kamag-anak, kaibigan, at guro ni Beverly ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Agad na hinanap ni Dr. Valeria ang pinakamalapit na paraan upang maibalik si Beverly sa ospital. Hindi na siya nagdalawang isip, ipinatawag ang ambulansya, at sinigurado niyang maging maayos ang transportasyon para sa batang tila bumalik mula sa isang napakahabang paglalakbay. Ang lahat ng tao ay napatayo sa kanilang mga upuan, nakatingin sa kabaong, pilit inaaninag kung ito'y isang panaginip o totoo nga ang nangyayari. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa, malinaw ang kilos ng doktor. Si Beverly ay kailangang maibalik sa ospital sa lalong madaling panahon. Pagdating ng ambulansya, maingat nilang inalis si Beverly mula sa kabaong at inilagay sa stretcher. Naroroon si Snow, parang tagabantay pa rin, tahimik, ngunit tila alam na ang nangyayari. Ang pamilya ay sumama sa ambulansya, sinasamahan ang kanilang anak patungo sa ospital na dati nilang iniwan ng may mabigat na damdamin. Ngayon, ang bigat na iyon ay napalitan ng isang kakaibang damdamin, pag-asa. Pagdating sa ospital, agad na inayos ni Dr. Valeria ang lahat ng kailangang test at paggamot. Bagamat mahina pa rin si Beverly, nakita nilang muling pumintig ang kanyang pulso at sa tuwing tumataas at bumababa ang kanyang dibdib, ramdam ng lahat na ito ay isang tunay na milagro. Muling umikot ang mga doktor at nurse, tila nagbabalik ang enerhiya ng ospital na minsang nalungkot sa kanyang pagkawala. Lahat ay nagtutulungan upang maibalik ang kanyang kalusugan. Habang nakahiga si Beverly sa bagong kama ng ospital, si Snow ay naroon pa rin sa tabi niya, hindi iniiwan ang kanyang panig. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang puting pusa na minsang tahimik na saksi lamang sa lahat ng tagpo ay tila naging simbolo ng pag-asa at himala. Muling nabuhay si Beverly at kasabay ng kanyang pagbabalik ay ang bagong pagkakataon para sa kanyang pamilya. Isang pag-asang magdadala ng mas magandang bukas sa kabila ng mga unos na kanilang hinarap. Makalipas ang ilang buwan ng masusing pag-aalaga, bumuti ang kalagayan ni Beverly. Hindi naging madali ang proseso. May mga araw na tila walang pagbabago. May mga pagkakataon pang nag-aalinlangan ang kanyang mga doktor kung kakayanin ba ng kanyang katawan ang patuloy na gamutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng hamon,
patuloy na kumapit ang pamilya ni Beverly sa kanilang pananalig. Si Dr. Valeria ay walang sawang nagpatuloy sa kanyang tungkulin, at si Snow, tulad ng dati, ay palaging nasa tabi ni Beverly. Ang unang senyales ng paggaling ay nang unti-unting bumalik ang gana ni Beverly sa pagkain. Noong una, paunti-unti lamang, kakaunting sabaw, isang kutsarang kanin. Ngunit kalaunan, muli na niyang naiangat ang kutsara ng mag-isa. Ang kanyang mga mata, na dati laging tila pagod, ay muling nagkaroon ng ningning. Ang mga gabi ng tahimik na pag-aalala ay napalitan ng mga kwento at tawanan sa kanyang silid. Ang bawat pagsulong, kahit gaano kaliit, ay ipinagdiriwang ng pamilya. Hindi lamang nila nararamdaman ang pisikal na paggaling ni Beverly. Dama rin nila ang pagbabalik ng sigla ng buong tahanan. Sa tuwing bumibisita ang mga kakilala at kaibigan ng pamilya, mapapansin nilang iba na ang aura ni Beverly. Bukod sa unti-unting bumubuti ang kanyang kalusugan, may kakaibang liwanag na lumalabas sa kanya. Parang mas naging malapit siya sa Diyos, mas nagpapasalamat siya sa bawat araw na dumaraan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at inspirasyon, at madalas niyang sinasabi, "Sa tulong ng Panginoon at sa pagmamahal ninyo, kaya ko ito." Ang kanyang pananampalataya ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanila. Isa pa sa mga nakapansin ng malaking pagbabago ay si Mariel, ang ina ni Beverly. Bagamat may sarili rin siyang iniindang karamdaman, nakita niya ang tibay ng loob ng anak na ito'y naging tulay upang mas lumakas din siya. Si Lando naman, na dati abalang-abala sa trabaho at bihirang makauwi ng maaga, ngayon ay mas madalas nang nasa bahay. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat sandali, maging ang mga simpleng oras ng pagtitipon sa hapagkainan o ang pagbabantay kay Beverly habang natutulog ito. At si Snow, ang puting pusa na hindi kailanman nawala sa tabi ni Beverly, ay naging mahalagang bahagi ng kanilang kwento ng pag-asa. Para sa pamilya, si Snow ay hindi na lamang isang alagang hayop. Itinuturing nila itong tagapagligtas ng kanilang tahanan. Sa tuwing tumititig sila kay Snow, naalala nila ang mga araw kung saan tila siya lamang ang nagbibigay ng tahimik na suporta sa pinakamahirap na oras. Maging ang mga kaibigan nila ay naaantig sa istorya ng pusa, isang hayop na hindi kailanman iniwan ang kanyang amo at tila ba naramdaman ang lahat ng lungkot, takot at pag-asa ng pamilya. Sa muling pagbawi ng lakas ni Beverly, lalong naging matibay ang samahan ng kanilang pamilya. Napagtanto nilang lahat kung gaano kahalaga ang bawat isa. Dati, nagkakanya-kanya sila ng landas. Ang ina sa kanyang sariling karamdaman, ang ama sa kanyang trabaho, at si Beverly sa kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, tila naging isang buo sila, nagtutulungan at nagtutulak sa isa't isa upang harapin ang bawat araw ng magkasama. Naging mas bukas sila sa isa't isa, mas madalas ang mga pag-uusap tungkol sa kanilang nararamdaman, at mas mabilis nilang nareresolba ang anumang problema. Sa bawat araw na dumaan, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay ni Beverly. Ang batang minsang nanghina at nawalan ng sigla ay ngayon muling naglalakad sa kanilang bakuran, hinahaplos ang mga dahon ng kanyang mga halaman, at nilalaro si Snow sa ilalim ng araw. Muli siyang nagbasa ng mga libro, ngunit ngayong pagkakataon, mas malalim ang kanyang pagkaunawa at mas malaki ang kanyang pasasalamat sa mga simpleng kasiyahan na dulot ng kanyang mga pahina. Muling bumalik ang kanyang mga pangarap, ang pagiging guro na magbibigay ng inspirasyon sa mga batang tulad niya, ang pagiging liwanag para sa mga dumadaan sa madilim na yugto ng kanilang buhay. Sa muling pagbubukas ng pinto ng paaralan para kay Beverly, malugod siyang sinalubong ng kanyang mga guro at kaklase. Hindi nila lubos maisip na ang dating payat at tahimik na bata ay muling makikita nilang nakangiti at aktibo sa klase. Si Beverly, bagamat may bakas ng nakaraang karanasan, ay nagkaroon ng bagong sigla sa kanyang mga gawain. Sa bawat aralin, hindi lamang siya natututo. Ibinabahagi rin niya ang kanyang mga natutunan mula sa kanyang karanasan, ang halaga ng pamilya, pananampalataya, at ang pagkapit sa pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang bahay nila, na minsang nagmistulang tahimik at puno ng alalahanin,
Ngayon ay puno muli ng tawa at musika. Si Snow ay patuloy na tahimik na saksi sa lahat ng kanilang pagdadaanan, nakaupo lamang sa kanyang paboritong pwesto, nakikinig sa bawat kwento at tawa. Ang kanilang tahanan ay muling naging tahanan, hindi lamang isang lugar kung saan sila naninirahan, kundi isang lugar ng pagmamahalan, pagkakaisa, at pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na pinapanday ni Beverly ang kanyang hinaharap, dala-dala ang mga aral mula sa kanyang karanasan. Patuloy siyang nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon at sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanyang muling pagbangon. Sa kanyang mata, bawat araw ay isang himala, at sa puso ng kanyang pamilya, si Beverly ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, katulad ng kung paano siya pinalakas ni Snow noong pinakamadilim na panahon ng kanilang buhay. Sa pagbabalik ni Beverly sa paaralan, muling bumalik ang sigla sa kanyang araw-araw na buhay. Bagamat may bakas pa rin ang mahabang pananatili niya sa ospital, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pananabik na muling makapiling ang kanyang mga kaklase at makapag-aral. Sa kanyang unang araw, mainit siyang sinalubong ng kanyang mga guro at mga kaibigan. May ilan na nakangiting yumakap sa kanya habang ang iba'y tahimik lamang na nakatingin, parang hindi makapaniwalang narito ulit ang dati nilang kaibigan na matagal na nilang na-miss. Habang nagaganap ang maikling programa para sa pagbabalik ni Beverly, napansin niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa likod ng silid-aralan. Tahimik ito at tila ayaw makihalubilo sa iba. Sa bawat tawanan at kwentuhan ng mga kaklase, nanatili lamang itong nagbabasa ng isang makapal na libro. Hindi ito karaniwang eksena para kay Beverly, na sanay sa pagiging masigla ng kanyang mga kaeskwela. Nagkaroon siya ng pagnanais na makilala ang batang ito. Maya-maya, narinig ni Beverly ang guro na tinawag ang bagong estudyante. "Klase, gusto kong ipakilala sa inyo si Arturo. Bagong transfer siya sa ating paaralan, kaya't sana'y maging mabait tayo sa kanya." Tumayo ang bata, bahagyang nakatungo ang ulo, at mahinang bumati sa klase. "Magandang umaga po," sabi nito. Mabilis din itong umupo ulit, halatang hindi komportable sa pagiging sentro ng atensyon. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Beverly na si Arturo ay laging nasa sulok ng silid, nagbabasa ng iba't ibang libro. Napukaw nito ang kanyang interes, lalo na't pareho silang mahilig sa pagbabasa. Nagdesisyon siyang lapitan ito sa oras ng pahinga. "Hi," sabi ni Beverly, hawak ang isa sa paborito niyang aklat. "Mahilig ka rin ba sa mga kwento ng mga hayop at halaman?" Bahagyang nagulat si Arturo sa biglang paglapit ni Beverly, ngunit agad din itong ngumiti nang makita ang hawak niyang libro. "Oo," sagot nito. "Mahilig akong magbasa ng mga kwento tungkol sa kalikasan." At tumigil siya saglit, parang nag-iisip kung sasabihin niya o hindi. "Mahilig din ako sa mga hayop." Sa simpleng palitang iyon ng salita, unti-unting nagkalapit ang loob nilang dalawa. Sa bawat araw na lumipas, mas naging bukas si Arturo kay Beverly. Inamin niyang mahiyain siya dahil bago lamang siya sa paaralan at hindi pa niya gaanong kilala ang kanyang mga kaklase. Ngunit kay Beverly, naramdaman niyang maaari siyang maging totoo. Madalas nilang pag-usapan ang mga paborito nilang libro, mga kwento ng pakikipagsapalaran sa kagubatan, mga biyahe ng magigiting na bata, at mga misteryo ng kalikasan. Napansin ni Beverly na napakalawak ng kaalaman ni Arturo sa mga bagay na paborito rin niya. Napahanga siya sa talas ng isipan nito, at si Arturo naman ay na-inspire sa sigla ni Beverly. Hindi lamang mga libro ang pinag-usapan nila. Natutunan din ni Beverly na si Arturo ay mahilig sa mga halaman. "May maliit kaming hardin sa likod ng bahay namin," kwento ni Arturo. "Gusto kong magtanim ng mga gulay at bulaklak. Nakakatuwa kasing makitang lumalaki sila sa simpleng pag-aalaga." Agad na nagka-interes si Beverly. Nabanggit niya ang sarili niyang mga taniman ng kamatis at talbos ng kamote. Tila napalapit ang kanilang loob sa bawat kwentuhan tungkol sa mga halaman at kung paano nila ito pinapangalagaan. Siyempre, hindi mawawala sa usapan si Snow. "Si Snow," sabi ni Beverly, "ang pusa kong puting-puti, parang bulak ang kanyang balahibo at palagi siyang nasa tabi ko." Tahimik na nakinig si Arturo habang nagkukwento si Beverly tungkol sa mga alaalang kasama si Snow. "Gusto ko sanang makita si Snow," sagot ni Arturo.
ngumiti si Beverly. Pag dumalaw ka sa amin, ipakikilala ko siya sa'yo. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, muling nagkaroon ng inspirasyon si Beverly. Kung dati natatakot siyang muling mangarap pagkatapos ng kanyang pinagdaanan, si Arturo ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang landas. Nakita niya kung paano hindi nawalan ng lakas ng loob si Arturo kahit pa mahirap ang mag-adjust sa bagong lugar. Natutunan niyang kahit may mga pagbabago at hamon, ang mahalaga ay huwag tumigil sa pag-abot ng mga pangarap. Si Beverly, sa tulong ng bagong kaibigan, ay unti-unting bumalik sa kanyang dating sigla, punong-puno ng plano para sa hinaharap. Hindi nagtagal, ang dalawang bata ay naging matalik na magkaibigan. Sa tuwing matatapos ang klase, magkasama silang lumalakad pa uwi, nagkukwentuhan tungkol sa mga bagong aklat na nais basahin o sa mga proyekto sa paaralan. Ang bawat hakbang pauwi ay tila isang bagong kabanata sa kanilang kwento, na puno ng tawanan at mga kwentong puno ng inspirasyon ang kanilang mga araw. Ang simple, ngunit matibay nilang pagkakaibigan ay nagbigay buhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at sa bawat pagkikita nila, tila mas lalo pa silang nahuhubog bilang mas mabuting tao. Sa katauhan ni Arturo, natagpuan ni Beverly ang isang kaibigang hindi lamang nagbibigay ng aliw, kundi ng lakas upang patuloy na harapin ang buhay ng may pag-asa at pananabik. Sa likod ng kanyang pagiging mahiyain, nakita ni Beverly ang isang matapat, matalino, at mabuting kaibigan. Sa bawat araw na magkasama sila, muling lumalago ang kanyang pangarap na magturo at magbigay inspirasyon sa iba, habang si Arturo naman ay natutong maging mas bukas at magtiwala sa mga tao sa kanyang paligid. Sa kanilang simpleng kwento ng pagkakaibigan, natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa tapang ng panlabas na anyo, kundi sa tiwala at suporta na ibinibigay nila sa isa't isa. Sa baryo ng San Roque, kilalang kilala si Mang Torio. Matandang binata, lagi siyang nakaupo sa harap ng kanyang bahay, tahimik na nagmamasid sa paligid habang minamasahe ang kanyang lumang baston. Hindi siya pala kaibigan, hindi rin nakikipag-usap sa mga kapitbahay, maliban kung talagang kailangan. Ang sabi-sabi, ayaw niya sa kahit anong gumagalaw na hayop, pusa man o aso, ibon man o insekto. Wala siyang pakialam sa mga alagang pusa ng mga kapitbahay o sa mga asong paggalagala sa kalsada. Sa tuwing may makikita siyang hayop na papasok sa kanyang bakuran, itataboy niya ito gamit ang kanyang baston o kahit anong bagay na hawak niya. Si Beverly, sa kabilang dako, ay isang batang puno ng malasakit sa hayop. Para sa kanya, si Snow ay higit pa sa isang alaga. Ito ang kanyang kaibigan, kasama sa hirap at ginhawa. Sa tuwing tatawagin niya si Snow, parating tumatakbo ang pusa papunta sa kanya, umaakyat sa kanyang kandungan at tahimik na humihiga roon. Isang araw, habang naglalaro si Beverly sa labas ng kanilang bahay, napansin niyang wala si Snow sa paligid. Inikot niya ang kanilang bakuran, ngunit hindi niya makita ang pusa. "Snow!" tawag niya, palakas ng palakas habang umiikot sa likod ng bahay. "Snow, nasaan ka?" Nakarinig siya ng mahinang ungol mula sa kabilang kalsada. Mabilis niyang sinundan ng tunog at laking gulat niya nang makita si Snow, nakahiga sa tabi ng daan, nanginginig at tila natatakot. Katabi nito ang isang malaking aso na tila galit at handang umatake muli. Agad na napansin ni Beverly ang taglay na kwintas ng aso, pag-aari ito ni Mang Torio. Alam na alam ng buong baryo ang kanyang malaking aso na si Bandog, isang asong kilala sa pagiging agresibo. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita niya kung paano inatake ng aso ang kawawang pusa. Takbo si Beverly papunta kay Snow, niyakap niya ang pusa at binuhat ito palayo sa asong nagngangalit. Ngunit bago pa man siya makalayo, lumabas mula sa kanyang bakuran si Mang Torio, hawak ang baston at mukhang galit na galit. "Bakit nandito ang pusa mo sa bakuran ko?" tanong ni Mang Torio. Malakas ang boses at halatang iritado. "Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito," sagot ni Beverly. Nanginginig ang boses ngunit mariin ang paninindigan. "Kahit paano, hindi tama na hayaan mong saktan siya ng aso mo." Tumawa ng kaunti si Mang Torio, halatang minamaliit ang batang babae. "Maliit kang bata, ano bang alam mo tungkol sa mga hayop? Siguro nga alaga mo yung pusa,
Pero kung gagalagalayan dito, natural lang na mapahamak. Nainis si Beverly. Alam niyang bata pa siya, pero alam din niyang may karapatan siyang protektahan si Snow. Pero hindi po tama. Si Snow ay walang kalaban-laban. Wala siyang ginagawang masama. Imbes na makinig, lalong uminit ang ulo ni Mang Toryo. Makinig ka sa akin, sambit niya, itinuro ang baston sa batang babae. Kapag nakita kong bumalik yung pusa mo sa lugar ko, gagawan ko na yan ng masama. Wala akong pakialam kung umiiyak ka pa sa nanay mo. Laking gulat ni Beverly sa banta ng matanda. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Ngunit sa kabila ng takot na nararamdaman niya, mas nangingibabaw ang pagmamahal niya kay Snow. Kung may mangyari po kay Snow, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Ang tapang ni Beverly ay hindi nakatakas sa mga mata ng ilang kapitbahay na tahimik na nanonood mula sa kani-kanilang mga bakuran. Para sa isang bata, kahanga-hanga ang paninindigan niyang harapin ang isang matanda na kilalang masungit at walang pakialam sa iba. Ngunit hindi ito sapat upang mapigil ang galit ni Mang Toryo. Agad niyang hinawakan ang tali ni Bandog at binalaan si Beverly. Kung gusto mong tumagal pa yung pusa mo, bantayan mo. Huwag na huwag ko siyang makikita ulit dito. Sa kabila ng banta, hindi umatras si Beverly. Alam niyang kailangang protektahan si Snow at gagawin niya ang lahat upang masigurong ligtas ang kanyang alaga. Tahimik siyang umuwi sa kanilang bahay, hawak ang nanginginig na pusa, ngunit sa kanyang puso, buo ang kanyang desisyon. Hindi siya papayag na muling mapahamak si Snow. Habang iniuwi niya si Snow, kinausap niya ito, tila ba nauunawaan ng pusa ang kanyang sinasabi. Huwag kang mag-alala, Snow, bulong niya. Iingatan kita, hindi nila tayo matatakot. Ang araw na iyon ay naging mahalagang yugto para kay Beverly. Hindi lamang ito tungkol sa pangangalaga sa kanyang pusa, kundi pati na rin sa pagtindig sa kung ano ang tama, kahit na mahirap o nakakatakot. Sa bawat haplos niya kay Snow, alam niyang mas lalo siyang tumatatag. Sa bawat tingin niya sa kanyang alaga, natutunan niya kung paano harapin ang mga hamon. Hindi lamang para sa kanyang alaga, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Isang tahimik na gabi sa bakuran ni Beverly, nakaupo siya sa isang mahabang bangkong kahoy habang binabasa ang isang lumang librong nahukay niya mula sa lumang baul ng kanilang pamilya. Katabi niya si Arturo, hawak ang isang maliit na flashlight, habang nagbabasa rin ng isa pang libro na hiniram niya mula sa paaralan. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang langit ay punong-puno ng mga bituin. Ang dalawang bata ay tahimik na nagbabasa, paminsan-minsan ay nagkakatinginan at nagbabahaginan ng ilang paboritong linya mula sa kanilang binabasa. Si Snow ay abala rin sa sarili nitong mundo, umaakyat sa mga sanga ng isang malapit na puno at naglalaro sa malalambot na dahon nito. Si Beverly ay natutuwa habang pinapanood ang kanyang alagang pusa na tila ba natututo ng sarili nitong paraan ng paglilibang. Palagi na lang ganyan si Snow, biro niya kay Arturo. Mahilig maglaro, parang bata rin. Napangiti si Arturo. Parang siya ang boss dito sa bahay mo, ah. Lagi kang sinusundan kahit saan ka magpunta. Tumango si Beverly. Oo nga, siya na siguro ang bantay namin sa gabi. Ngunit hindi nila alam, ang maaliwalas na gabi ay mapapalitan ng biglaang kaba. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbabasa, napansin nilang hindi na bumalik si Snow mula sa kanyang paglalaro sa mga sanga. Tinawag siya ni Beverly. Snow, halika na, magpapahinga na tayo. Ngunit walang sumagot na miyaw. Bumangon si Beverly mula sa bangko, tiningnan ang paligid at tinawag muli ang pusa. Snow, nasaan ka na? Walang sagot. Napansin din ni Arturo ang kakaibang katahimikan. Sigurado ka bang hindi lang siya umakyat ulit sa mas mataas na sanga? Tanong nito. Hawak pa rin ang flashlight. Hindi siya ganito, Arturo. Sagot ni Beverly. Halata sa boses niya ang pag-aalala. Usually, agad siyang bumababa kapag tinatawag ko. Agad silang naghahanap sa bakuran. Sinilip ang bawat sulok. Sa likod ng mga halaman, sa ilalim ng mga mesa, at maging sa ilalim ng bahay. Ngunit wala si Snow. Baka nasa kapitbahay, mungkahi ni Arturo.
Ngunit habang tumatagal ang kanilang paghahanap, mas lalong lumalalim ang gabi. Ang malambot na hangin kanina ay naging malamig na simoy ng takot. Nagpasya silang maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Kahit madilim, hindi sila tumigil sa pagtawag. Lumibot sila sa mga bakuran ng kapitbahay, sumilip sa mga palikuran, at sinuri ang bawat madamong bahagi ng daan. Minsan, naririnig nila ang ilang lagaslas ng mga dahon, ngunit bawat tingin nila'y wala pa rin si Snow. "Baka nasa tindahan," biglang sabi ni Arturo. "Minsan, may mga pusa akong nakikitang gumagala doon." Tumango si Beverly, kahit paramdam niya ang pagod. "Sige, tingnan natin." Habang papunta sa tindahan, napansin ni Beverly ang isang abandonadong kubo sa gilid ng daan. Matagal na itong wala nang nakatira, ang mga dingding nito'y halos nabubulok na, at ang bubong nito'y butas-butas. Wala naman siyang naiisip na dahilan kung bakit nandoon si Snow, ngunit naisip niyang tingnan ito dahil wala na silang ibang mapuntahan. Lumapit sila sa kubo, at nang ilawan ni Arturo ang loob gamit ang kanyang flashlight, nakita nila ang isang pamilyar na anyo. Si Snow. Nakaipit ito sa isang patay na sanga na bumagsak sa loob ng kubo. Nakahiga ang pusa, halatang pagod at takot, ngunit buhay. "Snow!" Sabay na sigaw ni Beverly at Arturo. "Anong gagawin natin?" Tanong ni Beverly, namumutla sa kaba. "Kailangan natin siyang makuha," sagot ni Arturo, diretso sa boses. "Pero, paano tayo papasok? Parang delikado." Tumango si Beverly. "Masikip ang pasukan. Kung ako ang papasok, baka maipit din ako." Napabuntong hininga si Arturo. "Ako na ang papasok. Manatili ka sa labas. Mag-ingat ka." "Sigurado ka?" Tanong ni Beverly, halata ang pag-aalala. Ngunit buo na ang loob ni Arturo. Pinasok niya ang abandonadong kubo, dahan-dahang naglalakad sa mga sirang tabla at nabubulok na kahoy. Napakabagal ng kanyang bawat hakbang, maingat na hindi makagawa ng ingay o mahulog sa mga butas sa sahig. Habang papalapit siya kay Snow, nilapitan niya ito ng maingat, hawak ang flashlight sa isang kamay at ang kabilang kamay ay handang umalalay sa pusa. "Snow, nandito na kami," mahina niyang sabi, para bang naiintindihan siya ng pusa. Mahinahon niyang hinila ang sanga na nakaharang sa pusa at dahan-dahang kinarga si Snow. Agad naman niyang naramdaman ang bahagyang panginginig ng pusa sa kanyang mga kamay, tila nagpapasalamat sa pagkaka-rescue. Dahan-dahang bumalik si Arturo sa labas ng kubo, hawak-hawak si Snow, at nang makita siya ni Beverly, tumulo ang luha ng dalaga. "Salamat Arturo, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka," sabi ni Beverly habang inaabot si Snow. Hinaplos niya ang pusa, naramdaman ang lambot ng balahibo nito, at napangiti, kahit pa bahagyang nanginginig pa rin siya. "Walang anuman," sagot ni Arturo, ngumiti rin ng bahagya. "Alam kong mahal mo si Snow. Hindi ko kayang hayaang may mangyaring masama sa kanya." Mula sa gabing iyon, mas lalong naging malapit sina Beverly at Arturo. Hindi lang sila simpleng magkaibigan, naging magkatuwang sila sa anumang hamon, malaki man o maliit. Ang pagtulong ni Arturo kay Snow ay nagpatibay ng kanilang tiwala sa isa't isa. Si Beverly, na dati tahimik at madalas umasa lamang sa kanyang sarili, natutong magbukas ng loob at magtiwala ng buo sa kaibigan. At si Arturo, na dating mahiyain at tahimik, natutong maging mas bukas at handang sumuong sa panganib para sa mga taong mahalaga sa kanya. Mula noon, tuwing naglalaro sina Beverly at Snow sa bakuran, madalas silang sinasamahan ni Arturo. Wala nang takot sa kanilang mga puso, at sa bawat gabi, alam nilang palaging may kasama silang maasahan, isa't isa. Lumipas ang maraming taon, at ang batang si Beverly na minsang puno ng pangarap ay isa ng ganap na guro. Sa parehong eskwelahan kung saan siya lumaki, kung saan natutunan niya ang kanyang unang mga aralin, ngayon ay naroon siya upang magbahagi ng kaalaman. Sa bawat silid-aralan na kanyang pinapasukan, ang boses ni Beverly ay puno ng inspirasyon at ang kanyang presensya ay nagbibigay liwanag sa bawat batang nakikinig. Hindi niya kailanman nalimutan ang mga hamon na kanyang hinarap, ang sakit, ang mga pagbabagong dumaan sa kanyang pamilya, at ang halos hindi kapani-paniwalang himala
na nangyari sa kanya at kay Snow. Sa halip na itago ang mga karanasang ito, pinili niyang gawing bahagi ng kanyang pagtuturo ang mga ito. Isang araw, habang nasa gitna ng kanyang klase, nagbigay si Beverly ng isang simpleng tanong. Sino sa inyo ang may pangarap? Ang kanyang mga estudyante, ang ilan ay mahiyain, ang ilan ay walang pasubaling nagtaas ng kamay, ay nagkwento ng kanilang mga pangarap. May isang gustong maging doktor, may isang gustong maging astronaut, may isang gustong maging artista. At nang marinig ni Beverly ang kanilang mga sagot, napangiti siya. Naalala ang kanyang sarili noong bata pa lamang. Alam niyo ba, simula niya, noong 8 taong gulang pa lang ako, gusto kong maging guro. Pero hindi ko akalaing magiging guro talaga ako balang araw. Maraming nangyari sa buhay ko na akala ko'y magiging hadlang sa pangarap na iyon. Pero alam niyo kung ano ang tumulong sa akin? Tumigil siya saglit. Tinitingnan ang mga mukha ng kanyang mga estudyanteng sabik malaman ang sagot. Pananampalataya at tapang. Hindi maikakailang hinangaan si Beverly ng kanyang mga estudyante. Sa kanyang kwento, inamin niyang nagkasakit siya noong bata. Namuntik na niyang di maranasan ang pangarap niyang ito. Ikinuwento niya kung paano siya bumangon mula sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Sa bawat detalye ng kanyang kwento, nararamdaman ng kanyang mga mag-aaral na hindi lamang siya isang karaniwang guro. Isa siyang taong tunay na nakaabot ng kanyang mga pangarap sa kabila ng lahat. At hindi lang ang kanyang kwento ang naging inspirasyon. Ang kanyang matagal ng kaibigan at alagang si Snow ay patuloy pa ring nagbibigay ng kakaibang sigla sa kanyang silid-aralan. Bagamat matanda na si Snow, hindi pa rin ito nawawala sa buhay ni Beverly. Tuwing may oras si Beverly, dinadala niya si Snow sa eskwelahan at sa tuwing makikita ng kanyang mga mag-aaral ang puting pusa, parang mas napapalapit sila sa kanilang guro. Hindi lamang si Snow isang alaga, siya'y naging simbolo ng lakas ng loob at ng muling pagbangon. Kapag nakikita ng mga bata si Snow na nagpapahinga sa gilid ng silid, parang sinasabi nito sa kanila na walang imposible sa muling pagbangon, kahit pagaano kahirap ang sitwasyon. Hindi nagtagal, ang mga kwento ni Beverly ay umabot sa mas maraming tao. Ang kanyang mga estudyante, na dati parang nawawalan ng gana, ngayon ay naging masigasig sa pag-aaral. Natutunan nilang hindi lamang tungkol sa matematika, agham o kasaysayan ang eskwelahan. Ang mga leksyon ni Beverly ay sumasaklaw sa tapang, pananampalataya, at ang halaga ng pagkakaroon ng pangarap. Ang mga batang dating tahimik at takot magtanong ay natutong maging bukas, magtanong, at magpahayag ng kanilang damdamin. Sa simpleng paraan ni Beverly ng pagtuturo, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga bata na harapin ang kanilang mga sariling laban sa buhay. Ma'am Beverly, minsang sinabi ng isa niyang estudyante matapos ang klase, paano po kayo naging ganito katapang? Tumawa ng bahagya si Beverly. Hindi ko rin po alam noon, sagot niya. Pero natutunan ko sa mga karanasan ko na walang mabuting mangyayari kung susuko ka. At natutunan ko rin na ang bawat pagsubok, kahit gaano kahirap, ay may dahilan. Natutunan ko na kapag tumayo ka ulit, mas malakas ka. At kapag may tiwala ka sa Diyos, kahit anong hirap ng daan, may liwanag sa dulo. Ang mga salitang iyon ay nagiiwan ng marka sa kanyang mga mag-aaral. Marami sa kanila ang nag-uwi ng mga kwentong iyon, ibinahagi sa kanilang pamilya, at ginawang inspirasyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ilan sa kanila ay sumubok na muli sa mga bagay na dati nilang iniiwasan, sumali sa mga paligsahan, nagbasa ng mas maraming libro, o simpleng nagkaroon ng mas positibong pananaw. Si Beverly, sa bawat hakbang, ay nagtuturo hindi lamang ng mga leksyon sa pisara, kundi ng mga leksyong panghabambuhay. Ngayon, si Beverly ay hindi lamang guro, kundi isang simbolo ng pag-asa. Sa bawat taong nakakakilala sa kanya, laging may kwento ng inspirasyon. Siya ang guro na hindi lamang nagtuturo, kundi gumagabay sa mga mag-aaral na maging mas matatag, mas matapang, at mas may tiwala sa sarili. At sa kanyang tabi, ang pusa niyang si Snow, isang tahimik na patunay ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kanilang nalampasan.
Sa maraming taon, kilalang kilala si Mang Torio bilang ang pinakamasungit na residente ng San Roque. Halos lahat ng tao sa baryo ay may kwento tungkol sa kanyang pagiging bugnutin. Kung hindi siya naninita ng mga bata na naglalaro sa harap ng kanyang bahay, siya'y tumatawag ng pansin sa mga magulang na ang mga alaga'y umaali-aligid sa kanyang bakuran. Madalang ang nakakita sa kanya na nakangiti at ang kanyang bahay na may mataas na bakod at saradong pintuan ay sumasalamin sa kanyang pagiging mailap. Pero nag-umpisang magbago ang lahat nang muli siyang makausap ni Beverly. Sa umpisa, hindi naging madali ang kanilang interaksyon. Iniiwasan siya ni Mang Torio tuwing magkakaroon ng pagkakataong magtagpo sila. Madalas, isang maiksing, "Ano na naman yan?" lamang ang sagot niya tuwing babatiin siya ni Beverly. Subalit, hindi natinag ang kabutihan ng guro. Sa halip na sumuko, mas naging magiliw pa si Beverly. Tuwing dumaraan siya sa harap ng bahay ni Mang Torio, siya'y tumatango at bumabati. "Magandang araw po, Mang Torio," sabay ngiti. Minsan dala-dala niya ang basket ng gulay mula sa kanilang taniman. Binibigyan niya ito ng ilang piraso ng kamatis o talong. Hindi man nagpapakita ng labis na interes si Mang Torio, tahimik siyang tumatanggap ng mga alok na iyon. Hindi lamang si Beverly ang nakakapansin sa unti-unting pagbabagong ito. Maging ang mga bata sa baryo, na dating natatakot sa matanda, ay napansin ang mas banayad na kilos nito. Minsan, may mga batang naglalaro ng bola sa kalye, at sa halip na sigawan sila ni Mang Torio, hinayaan lang niya sila. "Basta't huwag niyo lang tatamaan ang bintana ko," anya. Para sa mga bata, iyon ay isang malaking pagbabago. Napansin nila na hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik na, mas hindi bugnutin. Ang tuluyang pagbabagong ito ay naging mas kapansin-pansin nang minsang mapadaan si Beverly sa bakuran ni Mang Torio at makitang may iniwang pagkain ang matanda sa labas ng kanyang pintuan. Sa umpisa, inakala niyang para lamang ito sa mga ibon na madalas makita sa paligid. Pero laking gulat niya nang makita niyang isang pusa ang tahimik na lumapit sa pagkain. Nakaupo sa silya si Mang Torio, tahimik na nagmamasid. Hindi siya bumati kay Beverly, ngunit ang simpleng pag-iling nito ay tila ba nagsasabi ng, "Oo, akin yan." "Ang cute ng pusa ninyo," bati ni Beverly, pilit na hindi nagpapakita ng sobrang kasiyahan. Alam niyang mas mabuting dahan-dahanin ang kanyang reaksyon. Tumango lamang si Mang Torio, pero makikita sa kanyang mukha na kahit paano'y natutunan na niyang tanggapin ang presensya ng hayop sa kanyang bakuran. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong naging bukas si Mang Torio sa pagmamahal sa mga hayop. Unti-unti siyang napalapit sa pusang iyon, na kalaunan ay tinawag niyang Piso. Hindi nagtagal, hindi lang si Piso ang lumilibot sa kanyang bakuran. May mga dumadalaw pang ibang mga pusa mula sa baryo, at maging isang asong ligaw na tinawag niyang Lakay. Bagamat hindi pa rin siya yung tipong malambing o palabati, nagkaroon na ng mas malambot na puso si Mang Torio para sa mga hayop na ito. Isang hapon, nagpunta si Beverly sa bahay ni Mang Torio upang magdala ng ilang buto ng talong. Naabutan niyang nagpapakain ng mga pusa si Mang Torio sa gilid ng kanyang bakuran. "Kumusta po, Mang Torio?" tanong ni Beverly. "Mukhang maraming bisita ang mga alaga ninyo." Tumango si Mang Torio at nagpatuloy sa ginagawa. "Oo, ewan ko ba. Simula nang dumating si Piso, parang naging tambayan ko na ito. Hindi naman masama, pero magastos rin." Napatawa si Beverly. "Alam niyo po, napaka-generoso niyo na sa mga hayop. Siguradong natutuwa sila sa inyo." Bahagyang ngumiti si Mang Torio. "Hindi ko rin akalaing magugustuhan ko ang ganito. Akala ko noon, perwisyo lang ang mga hayop na yan. Pero parang nakakagaan ng pakiramdam." Sa paglipas ng panahon, hindi lang si Piso at Lakay ang naging bahagi ng buhay ni Mang Torio. Dumami pa ang mga pusa at asong kumikilala sa kanya bilang kanilang tagapag-alaga. Sa bawat araw, tila mas lumalawak ang kanyang puso, hindi lamang para sa mga hayop, kundi maging para sa mga tao sa baryo. Kapansin-pansin na rin sa kanyang ugali ang pagiging mas magiliw. Kapag may dumadaan na kapitbahay, tumatango siya at minsan ay nag-aabot pa ng prutas mula sa puno ng mangga sa kanyang bakuran. Ang mga bata na dati takot lumapit sa kanya
ay malaya nang naglalaro malapit sa kanyang bahay. Hindi lamang dahil hindi na siya naninita, kundi dahil may mga alagang asong mababait na ngayon ay tumatakbo sa paligid ng kanyang bakuran na masaya nilang nilalapitan. Si Beverly, sa kanyang bahagi, ay hindi kailanman ipinagyabang ang naging papel niya sa pagbabagong ito. Tahimik niyang pinanood si Mang Torio, nagpapasalamat na ang kanyang simpleng kabaitan ay nagbunga ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Sa bawat pagkikita nila, nararamdaman niya ang sinseridad ng matanda. Hindi man ito laging nagpapakita ng emosyon. Alam ni Beverly na mula sa pagiging bugnutin, ay natuto itong magbigay ng pagmamahal, kahit sa simpleng paraan. Sa maraming aspeto, si Beverly ang naging tulay para muling buksan ni Mang Torio ang kanyang puso, hindi lamang sa mga hayop, kundi sa buong komunidad. Naging mas masigla ang baryo dahil sa pagbabagong ito. Kung dati umiwas ang karamihan sa bahay ni Mang Torio, ngayon ay parang isang lugar ito ng kasiyahan at kasamahan. Sa bawat araw, mas lalong sumisigla ang baryo ng San Roque, at si Mang Torio, ang dating pinakamainit ang ulo, ay unti-unting nakilala bilang isang tao na may mabuting puso. Salamat sa pagtitiyaga at kabutihan ni Beverly. Lumipas ang mga dekada, at mula sa isang batang punong-puno ng pangarap, ngayon si Beverly ay isa ng masayang ina. Sa harap ng kanilang bahay na may maaliwalas na hardin, nakatali sa dalawang matandang puno ang isang duyan na madalas niyang upuan sa mga tahimik na hapon. Ang dalawang anak niyang sina Eloisa at Simon ay madalas maglaro sa damuhan, nagtatawanan habang naghahabulan sa ilalim ng lilim ng malalaking puno. Sa tabi ni Beverly, nakahiga sa duyan si Snow, ang pusa na minsang naging kanyang tagapagligtas at kasama sa mahahaba at mahihirap na yugto ng kanyang buhay. Sa edad na halos 20 taon, matandang-matanda na si Snow. Ang kanyang dating malambot na balahibo ay unti-unting kumalbo at ang kanyang lakas ay tila nauubos na. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya. Tila wala nang mas hihigit pa sa mahalagang presensya ng pusang ito sa buhay ni Beverly. Bagamat si Snow ay hindi na kasing aktibo ng dati, makikita sa kanyang mga mata ang kasiyahan sa tuwing naririnig niya ang tawanan ng pamilya ni Beverly o nararamdaman ang haplos ng kanyang amo. Para kay Beverly, ang bawat araw ay isang pagpapala. Hindi niya kailanman inakala na makararanas siya ng ganitong kasiyahan. Ang makapiling ang kanyang pamilya, makita ang kanyang mga anak na lumalaki, at mabuhay sa kapayapaan na minsan niyang pinangarap noong bata pa siya. Sa kabila ng maraming hamon, ang pamilya ni Beverly ay nanatiling buo. Ang kanyang asawa na si Carlo ay laging nariyan upang suportahan siya sa lahat ng kanyang gawain, mula sa pagpapalaki ng mga bata hanggang sa pagtulong sa ibang tao sa kanilang komunidad. Magkasama nilang binuo ang isang tahanan na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Ang munting hardin nila sa harap ng bahay ay puno ng makukulay na bulaklak, mga gulay, at ilang puno ng prutas. Hindi ito magarbo, ngunit bawat tanim dito ay may kwento. Kwento ng kanilang pagsisikap, ng kanilang pagkakaisa bilang pamilya, at ng pagmamahal sa kalikasan na unang natutunan ni Beverly noong bata pa siya. Ang kanyang dalawang anak ay tuwang-tuwa sa pagtulong sa kanya sa pagtatanim. "Mama, ito bang tanim na ito ay kasing ganda ng mga halaman mo dati?" Tanong ni Eloisa habang nagdidilig ng mga rosas. Tumawa si Beverly. "Mas maganda pa," sagot niya, "dahil ngayon kasama ko na kayong nag-aalaga nito." Bagamat abala si Beverly sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, hindi rin niya kinalimutan ang pagtulong sa iba. Sa kanilang baryo, kilala si Beverly bilang isang taong handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Mula sa pagbibigay ng libreng aralin sa mga bata hanggang sa pag-organisa ng mga community garden project, si Beverly ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sinisigurado niyang ang mga batang tulad niya noon ay may pagkakataon ding mangarap, matuto, at umasenso. Kapag may lumalapit sa kanya at nagsasabing, "Ma'am Beverly, gusto ko pong maging guro tulad ninyo," natutunaw ang kanyang puso. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang sarili niyang pananabik sa kaalaman noong siya'y bata pa. Si Snow, bagamat matanda na, ay naroon pa rin upang masaksihan ang mga gawain ni Beverly. Minsan, kapag may mga batang nag-aaral sa kanilang bahay,
Si Snow ay tahimik na nakahiga malapit sa kanilang mga paa. Hindi niya kailanman iniwan si Beverly, at para kay Beverly, hindi rin niya kailanman iiwan ang mga nangangailangan. Ang kanilang buhay ay naging patunay na ang pagmamahal at pagtutulungan ay kayang lampasan ang anumang hamon. Isang hapon, habang naglalaro sina Eloisa at Simon, si Beverly ay tahimik na naupo sa duyan, kasama si Snow. Hinaplos niya ang balahibo ng pusa, habang iniisip ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Naaalala niya ang mga oras na halos mawala na ang lahat ng pag-asa, ngunit si Snow ay nariyan palagi. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas noon, bulong niya sa pusa. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagbibigay sa akin ng tapang na ituloy ang laban ng buhay. Nang tingnan ni Beverly ang kanyang mga anak, nakaramdam siya ng napakalalim na pasasalamat. Napangiti siya, hindi dahil sa kanilang tagumpay, kundi dahil sa simpleng kasiyahan ng pagiging buo ng kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan, na minsang napuno ng alalahanin, ay ngayon puno ng tawanan, ng saya, at ng pagmamahal. Ang araw ay unti-unting lumubog, at ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas. Tahimik ang paligid, maliban sa masayang hiyawan ng mga bata, at ang banayad na paggalaw ng hangin. Habang hinaplos ni Beverly si Snow, tila mas humimbing ang tulog ng pusa. Napangiti si Beverly. Ang kanyang buhay ay naging higit pa sa kanyang inaasahan, at ang presensya ni Snow ay palaging nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng unos, may natitira pa ring liwanag. Sa mga huling sandali ng araw na iyon, ang duyan ay banayad na umindayog, ang mga bulaklak ay bahagyang sumayaw sa ihip ng hangin, at ang pamilyang minsang dumaan sa matinding pagsubok ay nanatiling buo at maligaya. Ang kwento ni Beverly at Snow ay nagtapos sa isang payapang hapon. Walang saliw ng drama, walang alingaw-ngaw ng problema. Ito'y isang simpleng paalala na sa gitna ng katahimikan, ang tunay na pagmamahalan at pagkakaisa ay hindi kailanman nawawala.